press one. Sino yung naniniwala kay Marcoleta noon na maipapatupad niya yung pangako niya na 2,000 kuryente? Oh, press one po. Oh, si ano, Berta. Oh. 'Di ba? Warlito Molina, shoutout po ha. Oh, eto na. Oh, play po natin 'to mga pre. Ako sasagot. Doon sa kwarto Huwag ka munang sumingit. Si Marcoleta yung inaantay ko. May tipid. Huwag ka munang sumagot. Akala ko si Marcoleta. Nakatingin tuloy si Marcoleta sa'yo. Oh. Marcoleta sa pagkakakulong, syempre malungkot. Malungkot naman talaga. Hindi po tayo natutuwa dahil si Marcoleta ay alam mo yun, nabulok sa kulungan. Alam niyo, kung sa tingin niyo may kasalanan kayo, wala talaga tayong magawa, 'di ba? Ganyan talaga makukulong. Alam niyo naman yung proseso eh. Oh, pero sana tukusan niyo na lang muna yung kaso niyo. Huwag na kayong magdadakdak diyan. 'Di ba? Huwag na kayong magbida-bida. Stay muna kayo diyan. Sus, mariusip na. Oh, ito na. Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, Doon sa kwarto niya, napakainit. Dapat naman talaga, mahirap ka o mayaman, dapat pantay-pantay. Mainit. Pero kayo po ba'y naniniwala na mainit talaga? Ako, hindi ako kumbinsido. Mukhang baliktad. Siyempre, may media. Kailangan mong magmakaawa, magpaawa. Doon sa kwarto niya, napakainit. Silipin nyo nga yung kwarto ni Marcoleta. Baka naka-aircon pa yan. Baka naka-electric fan pa yan. Yung ibang mga nakakulong nga po, siksikan pa sa kulungan. Share-share pa po sila, nagdidikitan pa yung balat. 'Di ba? Oh. Kaya ako mismo, di po kumbinsido sa sinasabi po ni Mike Defensor na yung kulungan po ni Marcoleta ay napakainit. 'Di ba? Ah. Hindi po ako naniniwala diyan. Kasi alam nyo, magaling sila magpaawa eh. Para yung mga supporter nila magalit, mag-rally. Alams na. Ah. Sabi ni ano natin 'to, ipin natin 'to. Ipin natin. Wait lang ah. Gusto kong puntahan yung ano niya eh. Ah. Ikaw 'to? Ikaw 'to? Anong sabi niya dito? Ah. Eto na naman ang vlogger ni Bangag. Tapang mo lang dahil nandyan ka sa bahay mo. Magkita tayo. Oh. Magkita tayo. Ano ka naman siguro eh. Yung balat mo kasing kapal naman siguro ng bakal eh. Oh. 'Di ba? Oh. Kasing kapal naman siguro yung balat mo ng bakal. Message mo ako sa Facebook. Hahanapin kita mamaya sa Facebook. Hahanapin kita. Diba? Natural, nandito ako sa bahay. Naka-live ako eh. Oh. Alam mag-live ako sa ano? Oh. Mag-live ako sa saan? Sa gubat. Diba? Oh. I-message kita. Matapang ka, diba? Oh. I-message kita mamaya. Or mag-message ka sa akin, ballpoint man. Huwag mo nang hayaan na ako pa yung maghanap sa tae na tulad mo. Diba? Oh. Rashid Santiago. Rashid Santiago, mag-message ka sa akin. Kung hindi ako mismo yung mag-message sa'yo. Ha? Gusto ko maka-video call to mga pre, mamaya video call ko to. Pero mamaya, tapusin ko lang tong topic ko. ay, dito? Wait lang, may ads lang. Hindi yung sitwasyon naman sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, siya 1 linggo lang. Eh, depende naman po kasi sa sakit yan. Diba kung mapapatunayan na may sakit ka pa, magtatagal ka talaga sa ospital. Okay? Oo, magtatagal ka naman sa ospital. Pero kung okay ka na, wala ka na naman sakit, ibabalik ka na sa kulungan. Gano'n naman talaga yan. Diba? Huwag ka na magtaka kung si Bunuan siguro may sakit. Nasa ospital pa ngayon,
Ibig sabihin po, yung sakit niya medyo mas malala pa kay Marcoleta. Ganun yun. Si Marcoleta nakabalik na ng kulungan, ibig sabihin yung sakit niya medyo kahit papaano nagamot talaga. 'Di ba? So, huwag kayong mag-inggitan kung sino pa yung nasa ospital per pastilan. And siyempre, si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Kasi hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, sundan niyo yung ibig sabihin. Hindi daw nalulungkot. Totoo ba talaga hindi ka nalulungkot? Pero feeling ko malungkot ka eh. Sino ba namang hindi malulungkot na nakakulong? Lahat naman po pag nakakulong malulungkot ka at medyo yung maboboring ka. Kasi kulungan yan eh. Pero yung sinabi ni Marcoleta, hindi ako kumbinsido na hindi ka nalungkot. Imposible yun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons are deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador, maraming gagampanan na tungkulin. Hindi ko maintindihan kung nagampanan mo yung tungkulin mo eh. Ako hindi. Feeling ko hindi. Kasi, ang tungkulin ng isang senador, hindi po para ipagtanggol yung mga isang pamilya lang. Dapat para sa bayan yung ginagawa mo, para sa bansa, para sa mga Pilipino, para sa ikaw uunlad ng bansa. Pero hindi eh. Nakikita namin na puro na pagtatanggol sa mga Duterte ang ginagawa mo. Hindi mo trabaho yan, Marcoleta. Yung trabaho mo, hindi mo na nagagampanan. Bayan muna, bago kaibigan, bago kakilala, bago sarili, bago pamilya. 'Di ba? Pero ikaw, hindi mo yan nagampanan. Yun yung klaro dyan. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayokong iwanan yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial. Yan nga eh, impeachment trial. Pag nandun ka sana sa Senado, hindi mo naman kakampihan yung ebidensya. Magkuskukontrahin mo pa ito. Katulad ng ginagawa nila Cayetano. So hindi niyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para Hindi kasi, ikaw naman yung umamin din na may nag-donate sa'yo ng pera. May pag-amin kasi sa'yo, kaya mabilis kang nakulong. Although nililitis pa po yan, kaso no bail kasi, di ba? No bail. Ikaw yung, kumbaga, umamin ka na may donation, di mo dineklara, di ba? Which is bawal yun. So, hindi kasalanan ng Pangulo yun. May proseso tayo, may batas tayo. Ang batas masusunod. Nasilip ka ng batas, kaya nandyan ka ngayon. Di ba? malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. At Ay, hindi na kami nandito kami sa labas. Nakita ng taong bayan kung ano yung totoo, ano nga pinaggagawa nyo, anong panlilinlang na ginawa nyo sa mga Pilipino. 'Di ba? Oo. Kayo nakakulong dyan, huwag nyo kami idamay. Yung kalayaan pong, makita namin kung ano yung katotohanan. Di po nakakulong yan, nandito. Nandito lang kami. Kayo nakakulong dyan. Diba? Hindi kami. Huwag nyo kami idamay. ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap ng katotohanan hanggang ngayon. Hindi. Kasinungalingan yung nakikita namin sa inyo. Pagdepensa sa kasinungalingan at mga mamamatay tao yung nakikita namin sa inyo. Yun lang yun. Wala nang ibang Marcoleta. Diba? Kasi ang katotohanan nakikita namin ngayon sa administrasyon ni PBBM. Okay? Kasi kahit nga si Martin Romualdez, pinakakasuhan na po ng Pangulo. Diba? So walang pagtatakip doon.
Ang Pangulo wala pong pinipili. Makalaban ka man, kapamilya ka man, kakampi ka man, kaibigan ka man, basta lumabag ka po sa batas. 'Di ba? May pagnanakaw kang ginawa, iimbestigahan ka. Kasi, para maklaro kung nagnakaw ka ba talaga o hindi. Kasi sabi nila, nagnanakaw daw si Martin Romualdez, sabi ng 18 Garbage Marines. So, pinaiimbestigahan. So, magkakaalaman yan. Si Martin Romualdez naman, nandyan, handang makipagtulungan. So, ang ganda. 'Di ba? Yung makikipagtulungan ka talaga at handa kang humarap sa proseso. Oh. Hindi na ibigay sa hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawan nito. Pero kapit, ang tao parang nakakulong din. Kaya Ray Martinez, good night din ah. Kami ngayon na nagsisimbolize yung kondisyon ng mga taong nakakulong ngayon. Malaya dapat silang nakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng ating republika. Yun ang simbolo, yun ang sinisimbolo kung bakit kami nakaipit. Ang simbolo kung bakit kayo nandyan, dahil may issue ka, hindi, wag nang idama yung taong bayan sa pansarili niyong interes, wag na. Kaya nakakulong ka dyan, kasi, may kapalpakan ka rin, na ikaw din naman yung umamin, di ba? Oh. So, ganun yun, Marcoleta. Wag nyo nang paikot-ikutin yung salita na para lang may maniwala pa sa inyo, may mauto pa kayo, wag na. Ang gusto lang po namin ngayon is yung katotohanan. Which is ito po yung bagong Pilipinas, mga pre. No, yung ginagawa po ni PBBM ngayon. Ito po yung nakikita naming katotohanan kasi wala pong panlilin lang na ginagawa, no? Yung ating administrasyon. Walang jacket to si Chris Ulo, jacketan natin. Ayan. Oh, nakakulong. Oh, na lahat buhok ni Marcoleta. Hindi pa rin nagugulo. Tingnan ko ano, kala ko kung anong sasabihin mo eh. Oh. Kaya Marcoleta, wag ka lang manlin lang, no? Sa taong bayan. Oh, kung nakakulong ka man ngayon, siguro deserve mo yan. Deserve mo. Deserve mo, bakit? Hindi ka nag-ingat eh. May pag-amin galing sa'yo eh. Diba? Oh. Kaya, ako, pasalamat po ako na si Marcoleta po, nasa kulungan ngayon. At hindi nakikialam sa impeachment trial na ginagawa ngayon. No, kasi ano na lang yan eh. Kumbaga, i-defend yan si Sara Duterte kung hindi yan nakakulong ngayon. Kaya para sa akin mga pre, okay na yan. Diyan ka muna stay. Chu. O, diyan ka muna. Ha? Para alam mo yon, walang aso na makikialam sa impeachment trial na yan. Kasi mahalaga po yan mga pre. Hindi po pwede na alam mo yon, yung parang gagawin lang nilang laruan, pagtatanggol nila si Sara, porket kakampi nila, 'di ba? So mas maganda po yung daloy ng impeachment ngayon kasi wala pong Marcoleta na pakialamero. Oh, yun lang naman masasabi ko diyan mga pre. Eto pa gusto ko lang tong isunod, itong saan ba 'yun? Eto to. Eto po. Ayan. Oh, VP Sara made 19 trips since July. Oh. Encourage travel cost hits 7.4 million pesos. So sa July po na pagta-travel po ni Sara Duterte ay gumastos po siya ng 7.4 million pesos. Ang tanong po, sa pagta-travel niya sa July, 7.4 million pesos yung ginastos niya. Ang tanong dito, ano pong napala ng taong bayan? Ano ba yung mga travel niya dun sa ibang bansa? Siya ba may kausap ng mga malalaking negosyante para mamuhunan sa bansa para ang mga Pilipino naman makinabang, meron po ba? O baka naman pansariling interest lang na doon, maagang mangampanya, 'di ba? May pakinabang ba tayo diyan? Ha? Sa ginagawa po ni Sara ngayon, imagine 7.4 million pesos di umano yung nagastos po ni Sara sa July. 19 trips. Grabe to mga pre. 'Di ba? Ang Davao binabaha. Si Sara travel, the Dora na Explorer ng Pilipinas.
Pagdating doon sa ibang bansa, pag may nag-interview sa kanya, paninira ang ginagawa sa gobyerno. 'Di ba? Nakakahiya po. Oh. Paninira, 7.4 million pesos kung sana. No? Hindi na lang sinayang sana yan eh. Yung Davao na lang sana yung alam mo yun, paangatin ni Sara na kawawa naman yung mga Dabawin nyo doon, mga kapwa nating Pilipino sa Davao, no? Talagang sila po ay nagsasuffer po sa baha. Habang si Sara, pa-travel-travel lang. Oh. Eh, mga DDS, natutuwa ba kayo dyan? 7.4 million pesos yung sinayang ni Sara Duterte na pera ng taong bayan at wala naman tayong napala. Okay lang sana kung pa-travel-travel ka, pero may mga kausap kang malalaking negosyante para mamuhunan sa bansa, may good news ka man lang na maibibigay or update sa mga Pilipino. Anong good news? Wala. Diyos mio, Marimar. Diba? Update ba? Kailangan namin update. Anong mapapala namin? 19 travels mo na yan. Sa 19 travels mo na yan, anong mapapala namin? Anong mapapala ng taong bayan? Anong mapapala ng mga Pilipino? May ini-expect ba kami na magandang mangyayari in the next month, next year, in the future? Meron ba? 7.4 million pesos, tagino. Sana all, no? Pera natin. Pera natin, tax natin yan. Pabunjing-bunjing lang si Sara. Diba? Yan yung problema. Puro kayo, ang galing ni Sara, yung pala, magaling lang gumastos ng pera ng taong bayan. Yun yung yun yung pangit dyan eh. Diba? Duterte lang malakas daw. Yung pala, Duterte malakas ang maggasta ng pera ng taong bayan. Kita nyo naman. Ha? Magbasa nga tayo ng comment. Nakapag-comment pa si Arabo Marco Wigta. Comment yun. Marco Wigta. Nako. Gastos ka 7.4 million pesos tapos ikaw lang nakinabang. Sana all, sarap buhay ni Sara. Kayo po, ano po yun yung komento dito? Gusto ko malaman ng inyong mga kanya-kanyang opinion, komento. Siyempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel mga pre para always po kayong updated sa mga chismis natin, bardagulan, pambababoy. Diba? Comment nyo lang po yan. Ayan. At like, share, subscribe po sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe. Kalimbangin nyo na po yung bell button natin dyan. Nako. Importante po yan. Ganun. Diba? At sa mga DDS natin dyan, pakasampal sa utak. Ganun lang. Diba? May TikTok tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan. And kalimbangin nyo na lang po.